update itong si Mocha Loan Up this October 2025 lang. Kaya naman pala talagang lagi niyong pina-follow up sa akin itong si Mocha na nagbago na daw. Well, and there's a video, don't worry, mag-a-apply na naman ako dito. Alam niyo ba na napakadaming beses na ako nag-apply dito. At si Mocha Loan Up kasi yung tipo na kahit ilang beses ka mag-apply dito, is tatanggapin ka talaga niya. Of course, gagamit ka ng ibang ID options mo once na nagamit mo yung ID mo before. Kung may PhilHealth ka, Voters ID, National ID, or other IDs pa, is pwede ka talagang mag-apply dito. Hindi siya mahigpit sa ganon. As long as may different phone numbers ka din na ipapang-register mo dito. Well, ito na nga. Sumubok ako ulit dito kay Mocha Loan Up. At guess what? Instant loan offer pa din po yung binibigay niya po sa atin. Walang income proof na hinihingi. Kahit sino pwede mag-apply dito. Well, don't worry, si Mocha buo naman siyang matatanggap. Wow. Guaranteed yun based on sa experience ko. So, dahil itong si Mocha ay kilala sa mataas yung interest rate, so nagbago na kaya siya this time? So, before I start, disclaimer lang, this video is not sponsored by this Mocha Loan Up, and it's been so long na rin naman na naranasan ko itong si Mocha Loan Up, and the first time, over almost 3 years ago po, the first time that I tried Mocha at nakapangutang talaga ako dito, dai. That time, 7 days to pay. May nagchika sa akin ngayon na si Mocha is nag-offer siya ng 15 days to pay. Twice a month yung payment niya. Well, ito na nga. Ano kaya nagiging update ngayon ni Mocha Loan Up? Okay na ba siya utangan so far? Nanghaharas pa din ba tong loan up na ito? Kasi based sa experience ko, hindi talaga ako naharas noon. Kasi because hindi ako nagka-delay dito, binayan ko kasi on time. Usually kasi sa mga ibang loan ups po, hindi ko nila lahat. Pero kapag na-delay ka doon, parang doon na sila manghaharas. Again, iba-iba naman tayo na experience dito. Kaya nga, isi-share ko sa inyo yung nagiging update ngayon kay Mocha. Guaranteed pa din ba na talagang makakapangutang tayo dito? Though meron siyang instant loan approval sa atin, pero upon disbursement, marireceive kaya natin? Well, FYI, itong si Mocha Loan na po, na under kay Copperstone Lending, this is still po registered and licensed to operate pa din po siya, nasa list of recorded online lending platform pa din po sa SEC website. I am fully aware po na nabigyan to ng revocation order po si Mocha. Pero lifted na po ito, kaya nga po siya nakabalik sa SEC website. So, meaning ba nito, legal na legal siya at okay na siya utangan talaga? Well, buti naman time to time nag-a-update naman siya. Kaya ang ginawa ko po, dahil dinilit ko yung aking account before, at of course marami tayong mga IDs at may mga phone numbers tayo, yun din yung ginamit ko para ma-access ko pa, makapag-apply good as new pa din dito kay Mocha Loan Up. Well, as of now, si Mocha ay downloadable po siya sa Google Play Store at saka sa V-App Store. Available to download siya dyan. Wala siya sa iOS so far. Well, dinownload ko po yung app, and then upon opening it, so sabi niya dito, nagpaputang daw siya from 2,000 up to 50,000 pesos. But subject for approval po ito ha. Lalo kapag first timer po natin dito, huwag tayong mag-expect na maximum credit limit talaga ibibigay nila sa atin. Well, without further ado, click ko tong apply. And then agad-agad, we need to input our mobile phone number here, and then magpapadala sila ng verification code na 4-digit lang naman. I-enter po natin yan dyan. And then right after po nito, ang bubungad sa atin po is our contact reference for the emergency contact po, which is ang term niya dito po is guarantors or co-makers info. Pag ganito kasing guarantor or co-makers, dapat may participation ng taong gagarantor magko-co-maker dito. Pero parang iniba lang talaga nila yung terms, pero character or contact reference pa din po talaga ito, kasi tayo naman magbibigay or magde-decide kung sino po yung ilalagay po natin dito. Like their name, kung anong relationship natin sa kanila, at phone number. Diba character na character reference yung labas talaga? Kasi wala namang confirmation from guarantor or co-maker. Well, dalawa lang naman yung hinihingi nila dito. Medyo tipid din to si Mocha, no? At magdadirect siya sa ating phone book list. At pagkatapos po nito, we need to choose our IDs po na isasubmit po dito. So, this is the ID verification na po, and for you to have an idea, ito po yung updated po na recommended ID type ni Mocha. Andyan din po yung other ID type. And for this one, guys, I choose other ID type, which is my voter's ID. Kasi nung previous ko, PhilHealth ID yung ginamit ko. Well, pipicturean po natin yan kapag nakapili tayo, and then mag-auto capture po yung information po ng ID, like our full name, ID number, birthday, yung mga ganun po. And then i-check lang po natin yan kung tama. Including our addresses na rin, no? Marital status and email address. Kailangan natin fill upan po yan. Then right after nito is the facial identification na naman po. Magsiselfie lang po tayo dito. Di ba wala silang kasawaan sa mukha ko, tinatanggap pa rin nila. Kahit ilang beses na ako nag-a-apply dito. And then after po nito, this is followed by the withdrawal information na po, and either e-wallet or bank accounts po, yung pwede natin i-provide dito. Ito po yung payment information natin, kung saan po, if ever na-approve po tayo, dito po nila isi-send yon. So for me, I choose my e-wallet
wallet account. And this time guys, dahil gasgas na sa akin si GCash, so pinili ko na si Paymaya. Then after that, instant loan offer ko yung binigay niya sa akin. O diba, late ang offer niya sa akin ngayon, 500 pesos. Samantalang ng previous application ko sa kanya, 3,000, 4,000. Ngayon napakaliit, 500 pesos. So binigyan niya ako ng loan terms from 3 terms up to 5 terms. Now from today that I'm trying this loan app within 7 days to pay yung first payment ko. Nasaan yung sinasabi yung 15 days to pay yung payment niya? Well, anyways guys, iba-iba talaga si Mocha Mocha. Kasi before din ng mga application ko, naka-encounter din talaga ako twice ata yon na every 15 days yung payment niya at lumalabas yon na 15% monthly lang siya. Well, this one guys, within 7 days to pay from today that I'm trying this loan app, to yung breakdown of payments niya. So, inad ko yung mga interest rate, saka fees niya. Sa 3 terms sa 3 terms tong pinili ko at lumalabas guys, 42% of the whole loan amount. The effective interest rate, kasama dito yung interest, fees, or other charges ba dyan. So, ito na yon. So, lumalabas po, dalawang schedule lang po yung babayaran ko dito every 7 days to pay yon. So, 14 days to pay siya, lahat-lahat, 42%. Kasi itong schedule 3, sabi naman dito, mawi-waive naman daw if I will repay the previous terms on time. Kaya clearly, 14 days to pay lang siya, within 7 days to pay ang payment ko dito, weekly. Well, ipakita ko na rin sa inyo yung 5 terms, no, para may idea kayo. Kasi the longer the repayment terms kasi, mas mataas din yung kanilang interest rate sa atin, di ba? Kasi mahaba eh. Kaya lagi kong pinipili, kung gusto kong mangutang dito, lagi kong pinipili yung shorter term talaga. Like this one, ang pinaka-shorter nila is 3 terms lang. Well, sinilip ko yung kanilang disclosure statement. Nakalagay dito yung net proceeds natin is buo 500 pesos. Buo talaga siyang matatanggap. And then, meron dito mga charges and interest, which ang nagpapalaki talaga dito yung service fee po nila. Nasa 500, 266 daw. Well, dahil decided naman ako na mangutang dito kasi try ko, no? 500 pesos lang naman. Lagi ko naman talagang dinidisburse itong si Mocha Mocha. I-click natin yung submit. And then agad guys, kine-check na nila yung aking application. And then, I am waiting for the disbursement po nila. And then, mabilis lang po yung resulta. Napakadali lang po talaga. Like this one guys, nakalagay, sold out daw. So, wala na bang maipapautang sa atin si Mocha Mocha? Pa 500 na nga lang, hindi pa niya ako mapautang-utang, no? Well, anyways, don't worry naman. Na-approve naman na ako dito before at ako rin yung makakapagsabi din na talaga namang buo talaga siyang matatanggap. Kung ano po yung in-offer nila na interest rates dito, repayment, net proceeds, it is what it is din naman. It's just so happen na wala daw silang maipautang sa akin. Well, if you are going to ask me kung may nagbago ba dito kay Mocha Mocha, for me is the application format lang. Wala tayong finila pa na employment status doon. Kaya nga nasabi kong kahit sino pwedeng mag-apply dito kasi wala talaga siyang hinihinging ganong requirements. And when it comes to the interest rate, of course, for me, hindi ko siya ma-recommend kung ganito ha. Every 7 days to pay yung repayment natin dito. At mataas ha, 42% of our effective interest rate, yun yung kikitain nila sa atin, 42% for 2 weeks. Napakataas po noon. Well, anyways, tanong ko lang dito sa may mga ongoing Mocha Mocha or na-offera na approve dito kay Mocha Mocha, kumusta si Mocha Mocha sa inyo ngayon? Kumusta yung kanyang customer service, loan offer, loan interest rates? Okay ba siya in the long run since ang tagal-tagal na talaga ni Mocha Mocha? Paki-comment down below, chika nyo yan sa akin para kahit yung iba nating viewers is updated din and aware din sa nagiging update daw kuno ni Mocha Mocha since nagkaroon ng update tong app na ito. So, paki-comment down below. So, don't worry guys, lagi ako mag-a-update sa inyo kaya dapat po nakasubscribe po kayo and i-click nyo yung bell button ha para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!